Alam nyo, may isang kwentong siguradong pamilyar sa marami sa inyo. Pero ang ganda dito, sa loob nito, may nakatagong sagot sa isang tanang na, hanggang ngayon tinatanong pa rin natin. Tara, silipin natin. Okay, simulan natin to sa gitna mismo ng eksena. Isipin nyo to, may isang manlalakay. Nag-iisa siya, tapos nasa malaking panganib. Nakahandusay lang sa tabi ng daan, wala talagang magawa. At itong daan na to hindi to basta-basta. Ito yung kilalang-kilala na ruta mula Jerusalem papuntang Jericho. At alam nyo ba, itong daan na to liku-liko, mabato, kumbaga perfect hiding spot para sa mga tulisan. Sobrang delikado, promise. At yun na nga, nangyari na ang kinatakatakutan. Hinarang siya. Grabe, kinuha lahat sa kanya. Lahat ng mahalagang gamit, pati na yung damit niya. Binugbog siya ng todo at pagkatapos iniwan na lang siyang parang wala ng buhay sa tabi ng daan. So ngayon, baka nagtatanong kayo, Teka, bakit ang lungkot naman ang simula natin? Well, may dahilan yan. Kasi yung buong kwentong to, isinalaysay pala to para sagutin ng isang napakalaking tanong. Okay, so paano ba nagsimula to? Ganito, may isang dalubhasa sa batas, isang expert sa mga religious laws, na gustong itest si Jesus. Nagtanong muna siya ng isang bagay, tapos para bigyan ng konting pressure si Jesus, nag-follow-up question siya. At heto na yung tanong, ang tanong niya ay, sino ang aking kapwa? Parang simpleng tanong lang, di ba? Pero nung panahong yun, grabe, yan yung isa sa mga pinakamalaking debate na parang walang katapusan. Kasi ganito yan, para sa kanila noon, yung konsepto ng kapwa ay medyo limitado. Ang kapwa nila, yung mga kalahi lang nila, yung mga kapareho nila ng paniniwala, o yung mga ka-level nila sa lipunan. So yung mga taga-ibang lugar, lalo na yung mga Samaritano, nako, itinuturing silang kaaway, hindi sila kapwa sa paningin nila. Okay, so i-park muna natin yung tanong na yan ha. Sino ang aking kapwa? Balikan natin ngayon yung lalaking sawi sa daan. Tingnan natin kung sino-sino ba ang mga dumaan. So nagkataon, may dumaang isang pare. Nakita niya yung lalaki, pero anong ginawa niya? Lumipat siya sa kabilang side ng daan. Nagpatuloy lang. Next, isang Levita naman. Katulog sa mga gawain sa templo. Nakita rin niya yung lalaki. Pero same thing, umiwas din. Lumayo. At dito, medyo nakakashock yung kwento, di ba? Kasi sila yung mga taong i-expect mo na unang-unang tutulong. Mga religious leaders yan . Pero alam nyo, baka may dahilan sila sa isip nila. Kasi sa batas nila kapag nakahawak sila ng taong patay o malapit ng mamatay, magiging marumi sila sa paningin ng relihiyon nila. Hindi sila makakapagsilbi sa templo. So, baka mas inisip pa nila yung mga rules kaysa sa buhay ng isang tao. So, ayun na nga, dumaan na yung mga taong inaasahan nating tutulong, pero wala. At pagkatapos nila, may isa pang dumaan. At itong taong to, siya yung hinding-hindi mo aakalain na magiging bida sa kwentong ito. Isang Samaritano. Ulitin ko isang Samaritano. Tandaan natin, para sa mga Hudyo noon, ang mga Samaritano, kaaway nila yan . Sila yung tipo ng tao na iniiwasan talaga nila. Pero, nung nakita ng Samaritanong to yung lalaking nakahandusay, hindi kaaway ang nakita niya. Hindi rin dayuhan. Ang nakita niya ay isang kapwa-tao na naghihirap. At sa puso niya, naramdaman niya agad ang matinding awa. At yun yung amazing, di ba? Hindi lang siya basta naawa, kumilos siya. Ginamit niya yung sarili niyang langis at alak para gamutin yung mga sugat. Isinakay niya yung lalaki sa sarili niyang hayop, dala sa isang inn, tapos binayaran pa niya yung may-ari para alagaan yung tao. Talagang sinigurado niyang magiging okay at ligtas yung lalaki. Okay, pagkatapos ng buong kwentong yan, bumalik ngayon si Jesus doon sa expert sa batas, yung nagtanong sa kanya sa simula pa lang. At dito, ang galing ng tanong ni Jesus. Hindi niya tinanong na, sino ba yung kapwa ng lalaking nabugbog? Ang tanong niya, sa tatlong dumaan, yung pare, yung Levita, at yung Samaritano, sino sa tingin mo ang naging tunay na kapwa sa lalaking sugatan? Ang galing, di ba? Binaliktad niya yung tanong. Ayon, napilitan sumagot yung expert. At pansinin niyo to hindi niya masabi yung salitang Samaritano. Ang nasabi lang niya yung nagpakita ng habag. Pero siyempre alam nating lahat kung sino yung tinutukoy niya. At dito na nga natin makukuha yung sagot sa malaking tanong kanina. Sino nga ba ang ating kapwa? Hindi lang pala yung mga taong katulad natin o yung kapitbahay natin. Ang ating kapwa
ay kahit sino, kahit saan, basta't siya ay nasasaktan, nangihirap at nangangailangan ng tulong natin. At yung kwento, nagtapos sa isang matinding hamon. Isang utos, hindi lang para doon sa expert sa batas, kundi para sa bawat isa sa atin. Humayo ka at gawin mo rin yon. Kasi hindi raw sapat na alam lang natin kung sino ang ating kapwa. Ang mas mahalagang tanong pala ay, handa ba tayong maging isang mabuting kapwa para sa iba?